And then po, dito na po tayo, no, sa pamamaraan ng pagpapakain. Sa akin pong palaisdaan, ang pamamaraan po ng pagpapakain ko ay hindi po yung kinakailangan nilang kainin po sa isang kainan na tinatawag na feeding ratio po, no? Ang gamit ko po doon sa akin ay yung ad libitum. Papakainin sila sa gusto nilang kainin. Pero kung tayo po ay pupunta muna doon sa daily feeding ratio, 6 po na klase po ang pagkain po ng ating isda bago po siya anihin. Mag-uumpisa po tayo sa primas. Meron pong tinatawag na pre-starter 0, meron pong pre-starter, merong starter, may grower, at yung panghuli, yung ating finisher. Isa-isahin po natin yan. Yung ating primas po, yung pulbos, ayun po ang pagkain po ng ating isda. Magmula po siya ay ma-hatch hanggang po mga 5 gramo ang bigat or timbang, mga nasa po 1.5 pulgada po ang laki niyan. Ngayon po, pagkatapos po na yan, meron po yung ginawa na pong pellets, bilog-bilog. Tandaan po natin, ang ating tilapia ay kumakain sa ibabaw lamang, sulfur feeder po yan. Hindi po yan halos kumakain sa ilalim, bottom feeder. So, ang kailangan po natin na feeds ay yung lumulutang o tinatawag sulfur, no? Yung pellets na lumulutang. So, meron po yung isa na sumunod po sa primas, pre-starter 0. Yun pa ay lumulutang, mataas po din ang protina niya. Yun po ay papakain mo sa isda na magmula po 5 grams hanggang 25 grams, yung po mga 4 na pulgada ang haba. Na pagkatapos po noon, meron na pong susunod na yun pong starter. Ang starter po, pre-starter po, pre-starter, magmula po 4 na pulgada hanggang po mga 50 gramo, mga nasa 6 po na pulgada yung sukat po ng isda. Doon po natin papakainin yan. Ngayon, ang sumunod po niyan ay yung starter, no? Yung starter po, mula po 50 gramo yung isda or 6 na pulgada hanggang 100 gramo. So, pagkatapos po niyan, i-ano ko po sa inyo yung then grower. Magmula po 100 gramo hanggang 200, 5 sa 1 kilo na po. Sa stage po na yan, kung nagmamadali po kayo pagkatapos nyo ng grower, pwede na po nyo anihin. Pero maliliit pa, sayang pa eh. And then, meron po yung panghuli, yung finisher. Yung finisher po, yun po ay papakain nyo sa isda magmula 200 gramo or 200 grams hanggang sa gusto nyo ng laki. Ang trabaho po ng finisher, kaya natin kailangan po ipapakainin ng finisher ay para po sumiksik po yung laman ng isda at mag-develop po yung kanyang taba. Bibigat po yung timbang ng isda at yung lasa ay magiging okay. Yun, balik tayo sa primas kanina. Ang primas po ay ipapakain nyo po kung gusto nyo po na 4 hanggang 8 beses sa isang araw. Kailangan po mas mabigat siya sa isda, 10% hanggang 7%. Habang lumalaki po ang isda, lumiliit po ang porsyento na ating ipapakain po ng average body weight. Kung kayo po ay nagtitimbang, timbangin nyo po yung 10 or ilan yung natimbang ninyo, and then kung ano yung total, i-divide nyo po sa ilang piraso pong isda. Yun po ang tinatawag na average body weight. So, primas, 10 to 7%. And then, pagkatapos po niyan, yung 5 gramo hanggang 25 grams, pre-starter 0, 10 to 7% pa rin. After that, ganun pa rin ang papakain sa pre-starter 0, 4 to 8 times a day. Pero hindi po yung sinasabi ko sa inyo na yung 7%, 10% body weight ay ibibigay nyo po yun sa isang kainan. I-divide nyo po o bahagiin nyo po yun sa kung 4 na beses kayo magpapakain, i-divide nyo po into 4. Yung isang portion lang po na yun lang po ipakain nyo sa bawat kainan po ng isda. And then, balik tayo. Meron tayong pre-starter. Magmula 21 grams hanggang 50 grams. Yung isda. Ang kanya naman pong average body weight or daily feeding ratio ay 7%.
hanggang lumalaki siya, babagsak hanggang pagdating niya ng 50 grams, nasa 5% na lang. So, pagdating naman po sa dumating na siya ng 50 grams, 51 grams, nandoon na po tayo sa starter na po. Hanggang 100 gramo, halos maliit ng konti sa palad ko yung isda. So, starter na yan. After that, grower tayo, no? Hanggang sa halos isang palad na yung isda. Ang grower naman po ay normally nasa 4 to 3% sa average body weight ang feeding ratio. Pagkatapos po niyan, finisher. Tandaan nyo po na bago nyo po harvestin yung isda, sana po ay papakainin ninyo or papakainin nyo talaga ng finisher at least 20 days para po magsiksik yung laman niya at bibigat siya, develop yung ano. Dahil pag nasa grower stage, kung nakita nyo po yung tilapia, kung nasubukan nyo yan, yung laman po ng tilapia malambot. Yun po pag nasa grower pa lang ang ipapakain ninyo. Yun po ang aking na-observe po sa akin pong isda. So, ganun po, ang akin pong technique ay ad libitum. Bakit po? Dahil hindi katulad po nating tao, hindi po sa lahat ng oras maganang kumain ang isda. Lalo na pag umuulan, mag-i-snack lang yan. Hindi yan sila, no? Dahil po, hindi nila sasayangin yung kanyang lakas para po kumain o magtunaw ng pagkain nila. Kundi gagamitin nila ang kanilang energy para po mag-create po ng body heat. Kung mapansin nyo po, pag malamig ang panahon, ang isda hindi masyado gumagalaw sa tubig. Ganon din po, hindi din po yan kakain. At isa pa po, mahina po yung oxygen ng tubig. Yung metabolism po ng ating isda, mahina. Kaya po, ang ginagamit ko ay ad libitum upang hindi po masayang yung feeds natin. So, kung gumagamit kayo nung ilang percent sa body weight, pag tag-ulan or makikita nyo po malilim masyado, hindi nyo po kaagad ibubuhos lahat yun. Unti-unti, paghagis nyo ng ganun at hindi na ayaw na nilang kumain, wag nyo na pong ubusin yung yung required po na dapat nilang kainin sa yugto na yan. Baka po, kung umaga, pangit ang panahon, baka po pagdating ng tanghali o hapon, gumanda na yung panahon, maaraw na, tataas na yung oxygen content ng ating fish pan, yung makakahinga na sila ng maayos, malalaman nyo po yan na magana po silang kumain dahil paglapit nyo po sa palaisdaan, lahat sila lalapit po sa inyo, manghihingi po. So yun po ang pamamaraan ko po at dapat po natin, isa din natin sa isaalang-alang na pamamaraan ng pagpapakain upang hindi po tayo masyadong lumaki yung ating expenses dahil po pag sumobra po yung pagkain, magdadagdag lang po yan ng acidity sa ating tubig. Yung binibili po ang pagkain, masasayang lang po kasi lulubog na yan o yung iba malulusaw na. Hahalo na po sa tubig. Okay? And then, pag natapos na po tayo sa pagkain, naantay na natin yung ilang buwan. No? Ako po, sa akin po, ay hinaharvest ko po ang aking isda ay 4 na piraso lang sa 1 kilo, 200 grams. Merong mas malaki, meron namang mas maliit, pero nag-average po sila ng 250 grams. Sa loob po yan, ginagawa ko po yan or lumalaki po siya sa fish pan ko sa loob po ng 4 na buwan. Pero kung i-include po natin magmula po doon sa pag-hatch niya, yan po ay aabot ng 6 na buwan upang po magiging 250 grams po siya or 4 sa 1 kilo. Yun po ang isaalang-alang ninyo na panahon ng inyong pagpapalaisdaan. Kung kayo po ay pupunta po sa commercial. Dahil magkaiba po yung magkaroon po tayo ng palaisdaan sa ating likuran ng bahay para lang po sa atin pong pang-araw-araw. Kung may bisita po tayo, pwede tayong mamingwit doon. May biglaang bisita, may ipapaulam tayo. Yun po ang potensyal po ng ating palaisdaan. Ngayon po, dadako tayo sa ating harvesting. Yung ating pag-aani na. So, sa ating pag-aani, dalawa pong klase po ang meron pong mag-ani na ibebenta po yung isdang tilapia patay na.
So, ang mga pangangailangan natin, siyempre, yung ating banyera, yung ating ice box. Katulad po sa akin, binibenta ko po ang aking isda ay buhay. So, ang pangangailangan po natin ay kung wala tayong extra na, katulad ko, naggawa po ako ng konkreto yung tinatawag na holding tanks ko, yung tinatawag na tab. Pwede po yung isa, yung may nabibili po dyan, yung gawa po sa tulda, yung gawa po sa yung canvas, pwede po yon. At pwede naman po doon po sa loob nating palaisdaan, maglagay po tayo ng isa pong hapanet. Pero yun pong medyo malalaki na po ang butas, na at least hindi po sila mag-clog po yung oxygen. Sa pamamaraan po ng harvesting, kung pinakamainam po na umaga or hapon tayo mag-harvest para hindi po masyadong ma-stress, kasi po ang isda po na tilapia po, madali po siyang mag-discoloration pag wala na sa tubig. So madali po siyang, lalo na pag tayo ay nagkamali, harvest na pala. Ito palang tandaan natin during harvest, isang araw po wag na nating pakainin para po wala na yung laman yung bituka niya. Kasi pag may laman pa pong pagkain yung bituka niya, yun po ay madali pong mag-ferment. Doon po madali pong mabilasa yung isda. Kasi madali pong mabulok yung pagkain na nasa loob po ng tiyan ng isda. Kasi akala po natin na, sige, pakakainin natin para dagdag timbang pa yung pagkain. Mura lang yung pagkain. Pero pag ibibenta po natin ang ating isda na patay, madali po yung mag-ferment po or mag-aasim po sa loob ng tiyan yung kaniya pong pagkain. So, pagdating po ng pagbibenta, dalawa pong klase. Kung sa inyo pong pamayanan ay meron pong tawag nito, unahin natin, meron pong yung katulad ng asosasyon o yung kooperatiba, asosasyon ng mga may maliliit na fish pan, pwede po tayong lumapit. Meron po tayong tinatawag sa ating pamahalaan na kadiwa, or pwede nating pag-isahin lahat para dumami. Madala po natin kung meron pong sa Luzon po may tinatawag na yung fish port. Dito pwede nating dalhin sa palengke. Pero sa akin pong pamamaraan, pag kilala na po kayo, marami na pong pupunta sa bahay. Ako po, yung akin pong normally, ang harvest ko po sa isang fish pan, kasi maliliit lang po yung fish pan ko, 50 kilogram. So it takes me only to sell it mga 2-3 araw lang, nauubos na. Dahil po, mas gusto po ng tao yung buhay, presko daw eh. Maganda naman po ang ang kita kung ikukumpara natin. Sa akin po, dahil pag during po tag-araw, yung mainit, maganda po yung metabolismo ng isda, mabilis po sila lumaki during po ng tag-araw. Dahil po sa amin pong lugar sa Oriental, meron pong monsoon season, yung tinatawag sa katutubo doon, amihan, tag-ulan. So, during po tag-ulan, it takes me, yung 4 months ko, it takes me around 4.5 to 5 months para po mag-grow siya ng 250 grams. So, maganda po ang kita sa, pareho po yan sa mga livestock na yung baboy, pero po yung yung atin pong tilapia farming, maganda ang kita, lalo na pag small scale, dahil yung manpower halos ikaw lang, nalilibang ka pa magpapakain. Sa akin po, sa palaisdahan ko po ay ang net profit ko ay umaabot ng 40%. Alis na po yung aking mga gastusin, yung pagkain ng isda, lahat po ang kinakain po ng isda. Pati na po yung mga maliliit po na manpower, katulad ng mag-repair, mag-maintenance ng palaisdaan po. At yung mga, syempre, yung mga gamit, nasisira din po, yung mga tubo. Yung maintenance, maliit lang po pag palaisdaan.
atin pong anuhin na yung palaisdaan ay atin pong pagsikapan na kung tayo ay may hilig, may lahat po yan, katulad ng sinasabi ko po ngayon sa inyo, ito ay guidelines lamang. Isa pong line na sa aking pananaw ay ito yung tama. Pero kung para po meron tayong guidelines, para po kung tayo po ay bumagsak or medyo naligaw na ako, hindi na lumalaki yung aking isda or ano kayang mali ko, meron po tayong babalikan na guidelines. Pero kung tayo po ay medyo umangat doon sa guidelines, hindi na natin ito balikan. Bagkus po, i-share natin sa atin pong mga kaibigan, mga nag-aaral pa or nagpapalaisdaan na, uy, mas mainam pala ito. Dahil po ang pagpapalaisdaan po ay hindi po magkapareho po lahat. Sa bawat po lugar, magkakaiba po ang timpla ng tubig, magkakaiba po ang timpla ng yuta, ng lupa. Yung terrain po, yung tinatawag na altitude, yung taas po ng magkakaiba po yan dahil yung magkakaroon po ng pressure yung tubig sa higher altitude or sea level lang po. Kaya po yung guidelines natin, ayun lang po yung guide po para sa basic na pag-ano ng fish pan yung tilapia. Pero kung tumaas kayo, i-share po natin, ay mas maganda pala dahil sa inyo palang lugar, yung guidelines ko ay meron pa palang mas mataas dahil magkaiba po tayo ng sitwasyon po sa ating sa atin naman pong yung magkano bang gagastusin natin. Ako ko yung gastos ko, yung aking fish pan is nasa 40 square meter, no, kung sa personal ko po na gastos. Dahil po wala po akong pambayad ng heavy equipment, tao-tao lang. It takes only sa 2 tao, 3 araw lang po nila hinuhukay or piniprepare yung aking palaisdaan. So normal po magpe-prepare ka po ng tubo. So ang ginagamit ko po ay yung 4 inches, yung PVC pipe, isang elbow, and then yung kung gaano po kalalim ang isda doon, yun po magdi-dictate po doon po yung ating bubunutin para magdi-drain. Siyempre, yung ating scoop net pag naghuli na tayo ng isda, and then yung sa ating sa control natin ng overflow, kailangan po natin ng screen. Kung meron pong budget, mainam na po yung stainless or yung meron pong nabibili tayong plastic na green na screen. So yan po ang ating so ito naman ang atong kung gusto niyo naman pong matuto ng magkano ba gagastusin ko ng feeds, feeds sa tilapia sa akin. So doon po tayo magbabase po sa kung meron tayong 1,000 pirasong tilapia, diba? So nandoon po tayo sa bigat versus ang feeds. Katulad po ng Primas, kung meron kang 1,000 pirasong fingerlings na 1 gramo, yan po ay tumitimbang po, kung ating titimbangin yan ay 1 kilo. So 10% po ang body weight niyan, required body weight, required feeding ratio against body weight. So kailangan po natin magpakain po sa kanila ng 100 gramo sa araw-araw, So yung 100 gramo, babahigin po natin na 4, pero 100 gramo po yung araw-araw. So papakainin po natin sa Primas ng hanggang 1 linggo ang tilapia. So 2 po ang gamit po ng Primas. Para po mag-introduce din po yan ng plankton, and then yung isda masanay po sa amoy po ng pagkain at masanay po dahil sa natural nilang naghahanap muna yan ng mga natural na pagkain. So ganun na po ang pag-ano natin. So kung may 1,000 tayo na isda, kung ang umpisa natin ay Primas 1 gram, 1,000 gram, and then
1,000 gram na isda, 10%, 100 grams. Doon po natin kung magkano po yung kilo ng atin pong primas. So, divided by 10 kasi kilo po yun, 100 grams. So, kung sa common po ay nasa 75. So, 7 pesos 50 centavos ang gastos natin sa isang araw. Habang lumalaki po ang isda, dumadami din ang kakainin dahil tumitimbang din. Ganon din po ang pamamaraan natin. So, kung gusto nyo po yung daily feeding ratio, magtitimbang po kayo ng isda halos katapusan po ng isang linggo, every week po. Titimbangin nyo po dahil tutubo at tutubo yan. Mag-a-adjust po kayo ng mag-a-adjust. Ganun lang po kasimple. Pero sa akin po, simplified po, normal po na ginagastos ko sa pagkain po hanggang harvest is between 35 to 40% sa aking gross sale. Yun po ang akin pong ginagastos po sa pagkain. And then, yung tao, siyempre kung manpower ang iisip natin, nangangailangan lang po tayo ng tao during maintenance. Kung backyard naman, hindi naman large scale or small scale, pwede na po tayo na lang magpapakain. Malilibang na tayo dahil gasino lang man po, kakain lang po yun ng 30 minutes sa natin, sa ating pang-araw-araw. Pero ito po ang tandaan po ninyo. Importante po na meron po tayong chart sa bahay. Dahil hindi po katulad ko po, hindi po araw-araw nasa bahay ako. So, pag aalis po ako, katulad ngayon, wala ako sa bahay. So, paano pakakainin na naiwan doon sa bahay? So, may chart po tayo na sa fish pan na to. Ito yung pinapakain, ilang gramo sa itong fish pan. Meron din ka po na yung klase papakain from starter to finisher o anong klase yun. And then, ilang gramo po. Dahil para po yung maiiwan sa bahay, hindi naman po mapasma yung isda natin. Kung ako, katulad ko, ako nagpapakain. Yung maiiwanan po, meron po siyang pagbabasihan na ito pala kung may numbering yung pan 1 pala, ito pala ang dapat kainin. Yung pan 2, ito dapat ang ipakain ko at ito kadami. Yun lang po ang atin pong ating palaisdaan po. Sana po nakatulong po sa inyo. Salamat po sa iyo pong panood at pahinga. Ako nga pala si Renato Tan. Anuhin mo ako sa aking Facebook account, yung aking profile, yung sa farm po, yung merong letra pong RRTAF po. Ako po ay nakatira sa Barangay Aragon, Katiil, Davao Oriental. Sa amin po, wala pong network. Bagkos meron po kami yung Wi-Fi. Online po ako tuwing alas 6 hanggang alas 10 ng hating gabi. Kasi naghuhulog lang po.